Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, idinawit ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa maanumalya umanong flood control projects. Laman niya ng salaysay ni Alcantara na binasa niya sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong umaga. Bago basahin ang kanyang salaysay, hiniling ni Alcantara na proteksyonan ang kanyang buhay. Ayon kay Alcantara, hindi niya personal na nakausap ang dalawang senador. Pero nag-abot siya ng pondo sa mga mambabatas sa magkaibang panahon. Una nang itinanggi ng dalawang senador na sangkot sila sa kontrobersya. Binanggit din ni Alcantara si Ako Bicol Party List Zaldico na ilang taon ding nagpasok ng proyekto para sa district office niya. At si dating Senador Bong Revilla na nakatanggap din ng pondo pero hindi niya raw nakausap si Revilla. Inamin din ni Alcantara na boss niya ang dating Public Works Undersecretary na si Roberto Bernardo. Wala pang komento ang iba pang nabanggit. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hiniling na dalhin sa kanilang tanggapan si Alcantara para ma-evaluate ang kanyang affidavit at pumirma sa ilang dokumento. Pinagbigyan niya ng mga senador. Agad ding umalis si Remulla at Alcantara para magtungo sa DOJ. Ang iba pang detalye ng salaysay ni Alcantara at sa pagdinig, ihahatid namin maya-maya lang. Isa pang mainit na balita, bagyo o tropical depression na ang binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean. Tatawagin niyang bagyong Opong kapag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa, mahigit 1,000 kilometro silangan ng Visayas. Wala pa itong direktang epekto sa bansa. Mamayang gabi, posibleng pumasok ang nasabing bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Kung sakali, ito po ang ika-5 bagyo natin ngayong Setyembre. Manatiling updated sa mga weather forecast sa mga susunod na araw. Mag-aalas 5 ng umaga kanina nang lumabas na ng TAR ang Super Typhoon Nando. Sa ngayon, namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 340 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Sa kabila niyan, nananatili ang banta ng daluyong o storm surge sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Posible umanong umabot sa 1 hanggang 2 metrong taas ng tubig dagat ang raragasa sa ilang coastal areas ng Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinapayuhan ang mga residente na lumayo sa dalampasigan at lumikas sa matataas na lugar. Bukod sa bagyong Nando, magpapaulan ding muli ang hanging habagat. Apektado po tayo rito sa Metro Manila, pati sa ilang panig ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng pag-uulan, 4 na dam dito sa Luzon ang nagpapakawala ng tubig. Ang Ambuklaw Reservoir, may 8 gates na nakabukas sa nakalipas na 24 oras ayon sa Pag-asa. 6 naman sa Binga Reservoir, 3 sa Magat Reservoir at 1 gate naman ang nakabukas sa Ipo Reservoir. Bago makalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando, nagdulot po ito ng mga pinsala sa Hilagang Luzon. Kabilang po sa nakaranas ng hagupit ng Nando ang Batanes. Na-stranded ang mahigit 60 turista. Nakansela kasi ang flights doon kahapon dahil sa masungit na panahon. Malakas din ang ulan doon na sinabayan ng malakas na hangin. Malalaki rin ang alon sa dagat, halos zero visibility po sa ilang lugar. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 500 residente ang inilikas sa evacuation centers. Walang kuryente sa Batanes ngayon at mahina ang signal ng mga telco. Apektado rin ang kordillera ng Super Typhoon Nando. Malakas ang ragasan ng Chico River sa Mountain Province. Kinailangang lumikas sa mga nakatira sa bahaing lugar. Binaha naman ang Marcos Highway sa Baguio City. Ayon kay News Cooper Molly Balanag, hindi na nila itinuloy ang kanilang biyahe doon. Nagmistulan namang waterfalls ang isang bahagi ng Camp 1 Cannon Road sa Tuba, Benguet dahil sa walang tigil na ulan. Galing daw ang rumaragas ang tubig sa Bridal Veil Falls.
Bumagsak din ang lupa at bato mula sa itaas na bahagi ng Marcos Highway sa sitio Begis. Tinamaan ito at nadurog ang 2 van at isang tanker truck. Isa ang napaulat na namatay at 5 ang sugatan. Ayon sa Benguet PD RRMO, ang landslide ay nagmula sa bahagi ng bundok na walang slope protection. Binahan na naman ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na ulan na dulot ng hanging habagat. Kabilang dyan ang Araneta Avenue sa Quezon City na malimit bahain kapag masama ang panahon. Balitang hatid ni EJ Gomez. Malakas ang naranasang ulan sa Quezon City kagabi. Mabilis na bumaha sa ilang lugar sa lungsod, gaya na lang sa Araneta Avenue. Halos 2 oras ang itinagal ng baha ayon sa residenteng senior citizen na si Lola Leonila. Napuyat daw sila sa pagbabantay kung aabutin muli ng baha ang kanilang bahay. Nangamba kami, nag-akit na kami ng mga gamit kasi baka pumasok sa patok namin. Buti kamo, tumigil ang ulan. May second floor naman kami. Siyempre, yung gamit namin sa second floor, puno na. Kaya sabi ko sa mga anak ko, tignan nyo ang tubig kung mataas na. Puyat talaga yan. Ayon naman kay Julius, umabot hanggang tuhod ang baha kagabi. Kaya hinakot niya ang kanyang paninda sa tabing kalsada para hindi abutin ng baha. Yung tubig, ang laki na eh. Nagkanya-kanya na kami, hakot dyan. Tapos pinasok namin sa loob. Tapos itong lamesa, dinala namin dun. Inangat ito. Perwisyo talaga kasi, gaya yan, imbis na nakapagtindaan ng maayos, manat matitigil kayo. Nakakatakot yung pagka malipto ka. Pagka hindi naagapan, diretso ka patay. Panaka-naka na lang ang ulan sa Quezon City kaninang madaling araw. Ang mga basura sa Maria Clara Street naglitawan. Abala naman ang street sweeper na si Rosalina sa paglilinis. Napakaraming basura. Talagang lumalabas din yung saan lugar. Tapos lahat dito ang tambak sa Araneta, lahat ng basura. Kaya kami mga sweeper, hirap din po kami. Ilang bahagi ng Araneta Avenue ang may hukay dahil sa ongoing roadworks. Pangamba ng mga residente, makadadagdag ito sa mas mabilis na pagbaha sa kanilang lugar. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nanalasa ang isang buhawi sa Santa Maria, Ilocos Sur. Chris, may mga napinsala ba? Connie, 46 na bahay ang nasira ng buhawi sa 6 na barangay. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 15 bahay ang lubusang nawasak. May mga naputol o natumba rin na puno at linya ng kuryente. Mabuti at wala namang nasugatan sa insidente. Namigay naman ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga naapektuhan ng buhawi. Bumaha naman sa ilang bahagi ng Rizal at Batangas dahil sa pag-ulang dulot ng hangin habagat na pinalakas ng bagyong Nando. Mahirapang dumaan ang ilang motorista dahil sa bahang may kasamang malalaking bato sa Barangay San Juan sa Antipolo City. Ayon sa kapitan ng barangay, umagos mula sa bundok ang tubig at mga bato. Nadadaanan na ang kalsada matapos ang clearing operations ng lokal na pamahalaan. Binaharin ang bahagi ng Malainin Road sa Ibaan, Batangas dahil din sa pagulan. Bumagal ang patakbo ng ilang sasakyan bilang pag-iingat. Lubog naman ang ilang kalsada sa bayan ng Tanawan kagabi. Sabi ni News Cooper Aris Balba, umapaw kasi ang tubig mula sa Taal Lake. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Inilabas ng International Criminal Court ang dokumento kaugnay sa 3 counts ng murder bilang crimes against humanity na isinampa ng Office of the Prosecutor laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang unang count ay para sa pagkamatay ng 19 na tao noong Davao City Mayor Pasio Duterte mula 2013 hanggang 2016. Ang ikalawang count naman ay para sa pagkamatay ng 14 na umano'y high-value targets na nasa tinatawag na PRRD list sa war on drugs mula 2016 hanggang 2017, unang taon ng kanyang pagkapangulo.
At ang ikatlong count ay para sa 43 murder at 2 attempted murder na mga itinuturing na lower-level criminals. Sa kabuuan, 49 na insidente ang nasa dokumento. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, itinalaga ni Duterte ang ilang kasabwat niya umano sa pagpatay sa Davao City sa matataas na posisyon sa gobyerno noong siya ay naging presidente. Ginamit daw nila ang ilang law enforcement agency sa Pilipinas para mag-operate ala Davao Death Squad o DDS laban sa mga umano'y drug suspect. Wala pang pahayag ang defense team ng dating Pangulo kaugnay sa paglalathala ng ICC ng dokumento. Pero bago maaresto at makulong sa The Hague, Netherlands, inamin ng dating Pangulo sa pagdinig ng House Squad Committee noong November 13, 2024 na nakapatay na siya ng ilang tao at nagtanim din daw ng ebidensya. Mainit na balita, dumating ngayong umaga sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure si dating Senador Grace Poe. Inaasahang ipapaliwanag ni Poe ang proseso ng pagpasa sa 2025 budget. Si Poe ang chairperson ng Senate Finance Committee noong dinidinig ng Kongreso ang 2025 budget. Itinanggi ni Poe na kasama siya sa small committee na nagsingit umano sa bilyon-bilyong pisong halaga ng questionableng flood control projects sa budget. As to the existence of a small committee, I'm not really privy to that. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart in the House. Kinundina ng Independent Commission for Infrastructure ang malawakan umunong pagsira at pamimeke ng mga tauhan ng DPWH sa mga opisyal na dokumento kaugnay sa flood control project sa bansa. Nagbabala si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na public property ang mga opisyal na dokumento ng gobyerno. Sino mang magtatangkang sumira, mameke o magtago ng mga ito ay posibleng maharap sa mga kasong administratibo at kriminal. Ang pahayag ng ICI ay matapos kumpirmahin ni DPWH Secretary Vince Dizon na may nakialam sa mga dokumento sa DPWH Baguio District. Sinuspindi na ni Dizon ang District Engineer ng Baguio City. Wala pa siyang pahayag. Nakipagpulong naman sa ICI sina Senate President Tito Soto at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson kahapon. Ayon kay Soto, tinanong sila tungkol sa mga isiningit na proyekto ng Kongreso sa 2025 budget. Hiningi rin daw ang minutes o yung dokumentasyon ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. Nagsumiti naman si Lacson ng mga ebidensyang nakalat niya tungkol sa maanumalyang flood control projects na kanya nang isiniwalat. Binahamuli ang ilang bahagi ng Valenzuela dulot ng halos magdamag na ulan at dulot ng hanging habagat. Ang mga motorista nagmeminor na habang sumusuong sa binahang bahagi ng MacArthur Highway. Gutter deep ang lalim ng tubig. Dagdag perwisyo pa ang lubak-lubak na kalsada. Ang ilang residente kinailangang lumusong sa baha ng walang bota para mamalengke. Nasaan na nga ba si Congressman Zaldico? Nakaalis na siya sa New York batay po sa record ng gobyerno ng Amerika. Sabi naman ni House Speaker Bogie D, wala silang impormasyon sa kinaroroonan ngayon ng kinatawan ng Ako Bicol Party List. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. 4 na araw mula nang bawiin ng Kamara ang Travel Authority ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, may impormasyong umalis na umano ito sa Amerika. Sa record ng U.S. Customs and Border Protection, si Ko ay dumating sa New York noong August 26 gamit ang tourist visa. Pero nitong September 13, umalis na umano ito sa New York City. Hindi nakalagay sa U.S. Customs and Border Protection website kung saan siya sumunod na pumunta. Maging bago liderato ng Kamara, wala raw impormasyon kung nasaan ngayon si Ko. Hindi ko alam. Matatandaang noong September 18, binawi ni Speaker Faustino D. III ang travel clearance ni Ko para makapagpagamot sa Amerika. Binigyan siya ng 10 calendar days para bumalik sa bansa kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions. May mga nagsasabing natanggap na pero hopefully nga natanggap na para sa ganun yung 10 araw na ipinain natin sa kanya ay masunod dito. Pero pag-uusapan natin ng leadership, especially yung share ng ethics, kung ano pa yung mga pwedeng gawin para
matiyak natin na makauwi si Congressman Saldico. Dagdag ni Di, pabor siyang ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee at makipagtulungan na lang sa Independent Commission for Infrastructure na nilikha ng Malacanang. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng report at kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung ano nangyayari dito sa Infracom. Nag-convene naman sa unang pagkakataon ang Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara. Pakay nilang tukuyin kung saan ililipat ang 255 billion pesos na pondo na inalis sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. We will be guided by the sectors, the priority areas as expressed by the President. Yung menu po na inilatag ng ating Pangulo, we will of course take into consideration during today's deliberations the need to prioritize education, health, agriculture, labor, and other sectors that pertain to human capital development. Naka-livestream ang pulong para makita ng publiko ang pagbabago sa panukalang budget. Ang mga panukala na galing mismo sa mga kongresista dapat formal na nakasulat at may pirma. Daraan pa ang mga panukala sa House Appropriations Committee. May mga apektado naman sa pagkawala ng flood control projects dahil may mga lugar din naman daw na tunay na nangangailangan ito. Isa sa umaaray, ang 1st District of La Union. Sana po i-reconsider nila kasi may mga lugar po talaga na kinakailangan po yung flood control. Just like in my case, may island barangays din po kami. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inilipat na sa ibang programa ang bahagi ng pondong inalis sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways para sa flood control projects. Inaprubahan yan sa pulong ng Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara kahapon. Mahigit 32 billion pesos ang napunta sa Assistance to Individuals in Crisis Situations Program ng Department of Social Welfare and Development. Habang halos 15 billion pesos naman ang napunta sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD ng Department of Labor and Employment. Nasa 47 billion pesos pa lang yan ng kabuuang 255 billion pesos na inalis sa budget ng DPWH. Ayon sa chairperson ng komite na si Representative Micaela Swansing, ang pinaglilipatan ng pondo ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga sektor na posible pang paglipatan ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, labor at human capital development. Sa ibang balita, nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacanang sakaling maulit ang tangkang paglusob ng ilang grupo gaya ng nangyari noong linggo. Kahit na nagkagulo doon, itinuturing daw ng palasyo na peaceful o mapayapa ang mga kilos protesta kontra katiwalian. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa kabila ng mga batuhan, pagsusunog, paninira ng mga gamit at establishmento, girian sa pagitan ng mga pulis at mga sibilyan. Ang mga pagtitipon sa EDSA at sa Luneta, itinuring ng Malacanang na peaceful rally. Sabi ng Malacanang, nadungisan lang ang mga protesta dahil sa anilay pagmamanipula at paggamit sa mga kabataan na nagresulta sa kaguluhan. Kinukundina ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Team itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Mahigpit ngayon ang seguridad sa palasyo, sakaling maulit ang tangkang paglusob ng mga nais manggulo. Ayon sa Malacanang, nakatutok ngayon ang Pangulo sa Bagyong Nando at pinasisiguro sa mga ahensya na handa sila magbigay ng tulong saan man kailanganin. Ayon sa Interior and Local Government Department, samot-saring kasong maaaring harapin ng mga naaresto at ng mga mapapatunayang nasa likod nila. Arson, dyan yung grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace, gusto namin sunugin palasyo, is a seditious act in itself.
Naglatag ng guidelines ng Department of Justice dahil sa mga naarestong individual. We alerted the SWD about the presence of minors. Kasi nga, under the law, we cannot try them as adults. And we have to determine many things. And the protection of the DSWD is always important in treating such suspects. Ang Information and Communications Department nag-iimbestiga din dahil ang mga nakaitim at nakamaskarang sangkot sa mga gulo, maaari nilang narekrut umano para sa online movement na Black Mask Movement o tinatawag ngayong Team Itim. Parehong grupo umano ito ng mga hacktivist na nasa likod ng pagsira ng mga website ng gobyerno. May persons of interest raw ang DICT. Last week pa po, through working with the telco and the social media platform, sila CICC po, trinatrack na yung Black Mask na movement. Naglalagay po sila nung how to create a Molotov dun sa web. Ito yung first incident na nakita namin na nag-organize sila sa web, tapos na-translate into violence. Kaya nga yung word na terrorism is aptly associated with them. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuesday latest mga mares sa pagbabalik ng The Voice Kids Philippines. Thankful si Asia's Limitless star Julian San Jose sa patuloy na pagsubaybay ng fans. Chika sa akin ni Kumaring Julie, mas exciting na episodes ang dapat abangan sa pagpapatuloy ng blind auditions. Sa ngayon, may 3 members na ang Jewel Squad. Kailangan nila ng 9 na miyembro bago magsimula ang next round. Mapapanood ang The Voice Kids Philippines tuwing linggo, 7 p.m. sa GMA. Iba din klase yung mga bata. Talagang gustong-gusto nila talaga na mag-perform at gusto nila makapasok sa blind auditions. Kaya, yun, happy and excited. Actually, it's combination of happiness and, sadness. Pinoproseso na ng pulisya ang mahigit 250 inaresto matapos magkagulo sa mga kilos protesta sa Maynila nitong linggo. Iniimbestigahan din kung sino ang nagpaputok umano ng baril sa gitna ng kaguluhan. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kuha yan sa tapat ng isang hotel sa Recto Avenue sa Maynila dakong alas 8 ng gabi nitong linggo. Kita sa video ang isang lalaking naka-hoodie na pumasok sa hotel habang may hawak na baril. Kasabay niya ng takbuhan ng ilang tao sa lugar. Makalipas ang ilang segundo, makikita na sa video ang mga tao na sinisira na ang mga bintana ng hotel. Sa ngayon, wala pang detalye mula sa Manila Police District kung undercover na pulis ba ang nakita sa video na may hawak na baril. Gayon din kung saan galing ang mga putok na umalingaw-ngaw sa lugar. Base sa datos ng MPD, nasa mahigit 250 individual na ang nahuli sa gitna ng pagkilos kontra katiwalian sa Maynila nitong linggo. 151 sa kanila ay mga nasa hustong gulang, 6 ang mga babae. Nasa mahigit 100 naman ang mga menor de edad. 24 ang itinuturing na child at risk o yung mga nasa 15 years old pababa. Ang mga child at risk ay hindi masasampahan ng reklamo. Nananatili muna sa multipurpose hall ng MPD ang mga menor de edad habang ipinoproseso ang kanilang mga dokumento. Nasa mahigit 30 naman mula sa 150 adults na nahuli sa rally ang nasa custodial facility ng MPD headquarters habang ang iba ay nasa kustodiya ng iba't ibang police station sa lungsod. Hating gabi nang maabutan namin sa gate ng MPD ang ilan sa kaanak na nagbabaka sakaling makita ang kanilang mga kaanak na dinakip. Si alias Ray, hinahanap daw ang pinsan ng kanyang girlfriend. Dinala raw ito sa Delpan Police Station kahapon. Nagtatanong ako dito, wala namang pumapansin sa akin or confirmation man lang na andyan yung kakilala ko, di ba? Nag-aalala din kami, pati yung family niya. Yung tatay niya, di na nga makabiyahe. Sobrang tanda na. Galing din dito, hindi naman inasikaso. Naabutan pa namin ang ilan sa mga nahuli na dinala sa headquarters ng MPD at ibabalik sa Delpan Police Station. Patuloy na pinag-aaralan ng MPD ang mga reklamong isasampa sa mga nahuling rallyista, kabilang na ang mga sumusunod. BP 880 o ang Public Assembly Act of 1985, direct assault, disobedience, illegal assemblies,
assault against person in authority at malicious mischief. Sa datos ng Department of Health, nasa 48 ang sinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Isa ang idineklarang dead on arrival matapos masaksak. Patuloy pa naming sinisikap na makuha ang panig ng MPD. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay sa inilabas ng ICC na detalye ng mga kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kausapin natin mula sa The Netherlands si Center for International Law Philippines Deputy Executive Director, Attorney Gilbert Andres. Magandang tanghali at salamat sa pagpapaunlak sa amin dito po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi, mula sa The Netherlands. Dated July 4 po yung redacted version ng dokumento kung saan nakasaad yung mga kaso ng ICC laban kay former President Rodrigo Duterte. Bakit kaya ngayon lang po ito inilabas? Oo. Rafi, July 4 yung redacted version. Ibig sabihin, talagang na-file po ito noong July 4 kasi yun naman talaga yung deadline ng Office of the Prosecutor. Bagkos ngayon lang po ito pinalabas kasi mayroon pong kailangan ng mga i-redact, kung sa atin pa, snowfake, kasi meron ngang mga security details at mga masiselang mga data dyan. Kaya ngayon lang po napalabas yan. At ngayon naman talaga yung deadline ng pagpapalabas niyan, September 22 kahapon. So yun po yung significance na talagang kailangan may i-redact. At Rafi, ngayon naman po talaga yung deadline. Hanggang ngayon Rafi, pwede sila maglabas ng dokumento. Narinig niyo po. Ayan. Okay na, Rafi. So yung pag-redact po, yung redaction talaga took time dahil may mga sensitibo pong mga impormasyon dito. Opo, tama yan, Rafi. In fact, kung tingnan natin, meron doon yung mga parang nakalinyang, naka-enumerate ng mga pangalan ng iba pa pong part ng operasyon na ginawa ni Mr. Duterte. Na patayan. At naka-redact din po lahat po ng mga pangalan. Kaya yan po yung rason. Kasi siyempre, kung mabasa na nila, baka magtago po sila. Okay. Ngayong araw po, September 23, sana yung confirmation of charges hearing. Hanggang kailan ba maaaring pagbigyan ng ICC yung not fit to stand trial na claim po ng defense lawyer ng dating Pangulo? Dahil po may allegation ng defense, kailangan po talaga ma-determine kung totoo po yan. Kaya ito po yung proseso. Nagkaroon po ng limited period of postponement. Hindi po siya indefinite adjournment na siyang hiningi ng defense. Kaya limited period lang po to para talagang i-determine kung fit na fit ba si Mr. Duterte. At sabi nga ng prosecution, dapat may eksperto ang prosecution para tingnan si Mr. Duterte. At dapat meron din po yung pre-trial chamber na sarili niya pong eksperto. Para po sa amin, sa hanay po ng biktima, ang aming paniniwala ay talagang fit na fit po si Mr. Duterte to stand trial kasi nagkaroon pa po ng public interview si Vice President Sara Duterte na kakausap niya nga lang kay Mr. Duterte last Friday at nag-usap pa po sila tungkol sa politika, tungkol sa flood control at sa love life. Sa ganito po bang mga statement na public na ginawa ng daughter ng Pangulo, pwedeng magamit po ito para patunayang he is fit for trial? Pwede yung magamit. Pwede po yung isa sa mga ebidensya, Rafi, kasi close relative naman to. Bagkus, anak pa nga ni Mr. Duterte at public official din. So, talagang mabigat na ebidensya po ito para sabihin talagang fit to stand trial si Mr. Duterte. Pakipaliwanag nga po, co-conspirator, yung description ng ICC doon sa kanilang charge sheet dito kay dating Pangulong Duterte. Ano pong ibig sabihin nito? Pasensya na, Rafi, hindi ko nakuha, parang nawala yung audio. Pwedeng pakiulit. Sa charge sheet po nakalagay co-conspirator ang dating Pangulo. Ano pong ibig sabihin nito dito sa kasong crime against humanity? Co-conspirator, ibig sabihin, hindi lang po siya nag-iisa. Mayroon pa pong mga ibang mga pangalan, mayroon pa pong ibang mga opisyales at ibang mga tao na involved po doon sa patayan, sa war on drugs. Kaya kung tingnan nyo po, pwede mong hulaan na parang there are 21 names, Kung tingnan ko lang yung redact, Kaya siguro antabayan pa natin, mayroon pa pong mga pangalan na ilalabas
eventually at hopefully mayroon pa pong mga ibang mga arrest warrant na malalabas sa future ang ICC. Yun na nga pa sana itatanong ko, kapag kaya nalabas na po itong redacted version o kaya napangalanan na po ang mga ito, automatic po ba na mag-release na ng arrest warrant ang ICC? Hindi siya automatic, Rafi, kasi kailangan pa po ng application for an arrest warrant. So separate process po yan at magkakaroon na naman ng isang ex parte hearing. Ibig sabihin ng prosecution lang at yung pretrial chamber. So yung pretrial chamber magde-decide kung i-release nga or i-grant nga yung isang application for arrest warrant. Pero alam naman natin yung arrest warrant, hindi pa yan isa sa publiko o bagkus go through channels yan, diplomatic channels, Interpol, para po hindi ma-forward yung mga taong subject ng arrest warrant. Sabi po ni Vice President Duterte, may bansa na raw na pumayag na mag-host kay dating Pangulong Duterte sa interim release nito. Ano pong masasabi niyo rito? Well, kahit may pa pong bansa na nag-agree po, ang pretrial chamber pa rin po ang magde-decide kung i-grant nga yung interim release. Pero para po sa amin, sa mga hanay po ng mga biktima ng war on drugs ni Mr. Duterte, sana po hindi po talaga mag-grant yung application for interim release. Kasi nakita naman natin, maselang po ang security ng mga biktima ng war on drugs. Paano pa kaya kung makalabas si Mr. Duterte? Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi, at mabuhay po tayong lahat. Si Center for International Law Philippines Deputy Executive Director, Attorney Gilbert Andres. Patay ang isang sakay ng tumaob na fishing vessel sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando sa Santa Ana, Cagayan. May 6 na ospital, habang 6 din ang pinaghahanap pa. Nagsimula na rin po ang paglilinis sa mga residente sa mga naiwang pinsala ng bagyo. At may ulat on the spot, si Nico Wahe. Nico? Tony, magandang umaga. Malayo sa naranasan dito kahapon, mas kalmado ang panahon sa magdamag dito sa Santa Ana, Cagayan. Kaya naman marami sa mga residente ang nagsimula na maglinis ng mga iniwang pinsala ng Super Typhoon Nando. Marami rin ang nagkukumpuni na ng mga nasirang bahay. Ang iba naman, business as usual at balik sa pagnenegosyo. Samantala, Connie, isa naman ang patay matapos tumaob ng isang fishing vessel sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. 6 naman ang nasa ospital at nagpapaling. 6 ang hinahanap pa. Kasalukuyan nagsasagawa ng rescue operation ng Coast Guard Santa Ana. Ayon kay Santa Ana Coast Guard Station Commander Annabel Paet, galing probinsya ng Aurora ang bangka at lumaot para mangisda. At dahil masama na ang panahon, ay sumilong muna rito sa may Santa Ana. Pero hindi raw lumabas ng bangka ang 13 crew nito. At nang humampas ng malakas na hangin, ay dito na tumaob ang kanilang bangka. At ayon sa Coast Guard, na-trap umano sa loob ang mga crew. Bandang tanghali raw kahapon nang nakatawag sa Coast Guard ng rescue. May mga buhay pa raw sa loob ng bangka. Kapag kinakatok daw kasi ang bangka, ay may mga sumasagot sa loob. Rafi, Connie, so ngayon, ongoing pa rin nga yung rescue operations doon. Actually, nandun yung cameraman namin na si Jonathan Navier para magbantay doon. Lalo na naghahanap kami ng signal para makapag-live dito sa Balitang Hali. At sabi nga, inaiangat na yung bangka pero walang tao na nakita sa ngayon doon sa pag-angat ng bangka. Tinitignan pa kung saan panapadpad itong mga natitirang 6 na nawawalang crew nitong fishing vessel na ito. Balik muna dyan. Maraming salamat, Nico Wahe. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. 2 patay sa magkahiwalay na aksidente sa Lapu-Lapu, Cebu. Cecil, ano nangyari? Rafi, sa insidente sa Barangay Bangkal, aksidente umanong natapakan ng nakabagang driver ang silinyador ng kotse niya. Ayon sa mga otoridad, palabas ng subdivision ang kotse nang saktong dumaan ang e-trike na sinasakyan ng biktima at 2 kasama. Agad na nasawi ang e-trike driver habang sugatan ang sakay niyang asawa at isa pang pasahero. Mechanical o hindi kaya human error ang tinitingnan ngayon ng pulisya na dahilan ng aksidente. Nakalabas ng piitan ang nakabagang driver matapos makipag-ayos sa mga biktima. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Samantala, isang delivery rider naman ang nasawi matapos makasalpukan ang kasalubong na pick-up
sa bahagi ng National Highway sa Barangay Maribago. Batay sa investigasyon, nag-overtake ang biktima sa sinusundan niyang motorsiklo kaya siya napunta sa lane ng kasalubong na sasakyan. Nakalabas na mula sa kulungan ang driver ng pickup matapos makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin sa Bacolod City. Naaresto agad ang sospek sa hot pursuit operation. Aminado ang sospek sa krimen dahil sa pirwisyong dala umano ng biktima tuwing nalalasing. May dati na raw alitan ng sospek at biktima na umabot na sa barangay. Nahaharap ang sospek sa reklamong murder. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng panig ang mga kaanak ng biktima sa lugar, ngunit tumanggi sila. Sa mga mamimili, tumaas po ang presyo ng kada tray ng itlog. Magkano na ba? Ayon sa ilang egg wholesaler sa Maynila, ang small size, 220 pesos na mula sa dating 215. Ang medium, 225 pesos na ang presyo mula 220. Ang large naman, 235 pesos na ang kada tray. At ang XL na size, 250 pesos na. Sa price monitoring ng Department of Agriculture nitong nakaraang linggo, nasa mahigit 6 pesos hanggang halos 10 piso ang kada piraso ng itlog, depende sa size. Kaugnay sa pagsasauli ng 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth na inilipat noon sa National Treasury. Kausapin po natin si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Connie, at magandang tanghali sa lahat ng ating tagapanood. Kailan po ang target na mailipat yung 60 billion pesos pabalik po sa PhilHealth kaya? Well, ang statement ng Presidente is immediately, but we don't know yet the mechanism on how this fund will be returned to PhilHealth. Hindi rin natin alam kung ito ba ay part ng savings ng 2025 or magiging part ng GAA ng 2026. So sa ngayon, wala pa po yung mekanismo kung paano siya ibabalik sa PhilHealth. Pero meron na ho kayong naiisip na mapaglalaanan nito. Halimbawa ho, sinasabi nila baka pandagdag daw ho ito sa zero balance at iba pa. Yes, Connie. Unang-una, of course, this will sustain our benefit expansion and yung mga nakaplano pa rin na benefit expansion natin ngayong taong ito, katulad ng pagpapalawak ng ating benepisyo sa gamot, yung ating pagpapalawak ng benepisyo sa screening, libreng screening para sa cancer. And of course, tama ka, kasi kung matataas natin ang ating mga pakete, ibig sabihin, lalaki rin yung ating share sa makakaltas sa mga government hospitals. Ibig sabihin, konti na lang yung matitira na matcha-charge to the Department of Health para sa zero balance billing. Pakipaliwanag nga po, sir, bakit nga ba nagkaroon ng unutilized government funds po ang PhilHealth para mas maintindihan po ng ating mga manonood? Well, ang sinasabi noon is nag-amas ng malaking pera or excess fund ang PhilHealth because medyo naging mabagal daw ang PhilHealth sa pag-expand ng kanyang mga benepisyo, kung kaya't ang mga miyembro medyo mataas pa rin yung out-of-pocket expense. And of course, parang ang sinasabi noon is na focus kami on the investment, kung kaya't hindi kami rin nakapagbigay ng mas mataas or mas malawak na benepisyo. But right now naman siguro, Connie, because we have been aggressively increasing our benefits for the past 2 years, ay mukhang bumabalik naman na ang tiwala ng ating Pangulo at ng ating gobyerno na kaya ng PhilHealth na magbigay ng mas malawak na benepisyo because unang-una ay nagdesisyon nga sila na ibalik na itong 60 billion pesos sa atin. Okay, pero because of this excess fund sa PhilHealth, kayang-kaya ho, no, sabi nyo nga, na talagang maramdaman lalo ng inyo pong mga miyembro, no, yung existing na mga pondo na meron na tayo ngayon, kahit wala pa itong sinasabing pagbabalik ng 60 billion, sir? Yes, tama ka din dyan, Connie, na kahit naman kasi hindi pa na-announce yung pagbabalik ng 60 billion sa amin, ay meron kaming mga nakaplano pa rin na benefit expansion, service optimization, para mas maging fast and convenient ang ating serbisyo sa ating mga miyembro using our current funding or current pera
sa korporasyon kahit wala pa yung 60 billion pesos. Okay, at syempre alam na ho natin ngayon ang mga mamamayan ay nagbabantay sa kung saan napupunta ang kanilang buwis. At hindi na ho bago sa PhilHealth yung mga anomalya rin na sinasabing sindikato po sa loob ninyo. Ano ho ang safeguards na ginagawa na ho ng PhilHealth ngayon para maprotektahan po ang pondo namin at hindi ho maabuso katulad ng mga ilang nasasangkot na anomalies before? Well, yes, tama ka rin dyan na Connie, and we support transparency at ang ating ngang bagong mission, kaakibat ng ating Rise to 30 mission because we are now on our 30th year is ang PhilHealth dapat ngayong taong ito ay makapagbibigay ng serbisyo na mabilis, tapat at dapat ito ay mapapagkatiwalaan. So we focus more kapag naglabas na tayo ng mga benepisyo on the monitoring and anti-fraud controls para masigurado na hindi din madadaya or hindi rin magkakaroon ng kalokohan pagdating sa ating benefit provision. Opo, madagdag ko lamang ho. So sa website ho ba ng PhilHealth, makikita na rin namin yung mga proyekto po ninyo at kung paano ho nagagastos yung pera? Yes, tama ka dyan, Connie. Kasama rin sa website po namin yung lahat ng pinoprocure ng PhilHealth, kung ano ang na-procure, kung ano ang nabayadan, kung ano ang ongoing projects. Yun po ay makikita doon sa atin sa website ng PhilHealth under the Transparency Seal. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Thank you. Salamat, Connie, and magandang tanghali. Yan po naman si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong bagyo na ang binabantayang LPA sa Pacific Ocean. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po nating taga-subaybay. Opo, malayo-layo pa po itong bagong bagyo pero saan at kailan po ito mararamdaman? Tama, Rafi, no? Nasa labas pa ito ng ating area of responsibility at kanina ng alas 10 ay nasa layong 1,075 kilometers ang layo, silangan ng Eastern Visayas. So wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, subalit inaasahan nga po natin na ngayong araw ay papasok ito ng ating PAR at pag nagkaganon, bibigyan natin siya ng local name na Opong. At sa susunod na 2 to 3 days, inaasahan natin posibleng tawirin itong Eastern Visayas and Southern Luzon area. So ngayon pa lamang po, paunang abiso na kahit malayo pa yung bagyo, antabayanan po ng mga kababayan natin yung updates natin regarding this potential weather disturbance. At magang abiso na rin po sa mga kababayan natin sa Central and Southern Luzon and the Visayas area na patuloy ngang mag-monitor at just in case, makipag-ugnay na sa kanilang local government at local DRR officials for any possible disaster preparedness and mitigation measures sa kanilang lugar. Ano pong epekto nitong bagong bagyo sa habagat? Well, ang nakikita kasi natin, Rafi, magiging more on the central and southern part. Kumbaga, Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas, yung magiging center track nito. So kung magpaibayo ito ng habagat, likely ang magiging epekto po ay dito sa Western Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao sa mga susunod na araw. And kung magkakaulan dito sa Metro Manila, likely it can be directly associated po with this potential bagyong Opong. Lalakas pa po kaya itong bagong bagyo? At ano yung tatahakin itong daan? Malayo naman ito doon sa tinahak nitong super typhoon na umalis na ng bansa. Tama po, hindi natin nirurule out sa ngayon tropical depression intensity. Sa mga susunod na araw, posibleng lumakas pa ito, maging tropical storm. At inaasahan nga natin na posibleng unang lapitan ng sentro nito ay itong Eastern Visayas, then possibly more towards the Bicol region, Calabarzon, and Mimaropa area. So far, hindi naman natin inaasahan na tutumbukin itong Northern Luzon area. Kaya yung mga kababayan natin sa Northern Luzon, in the next few days, gradually improving ang weather, pwede na pong gawin yung mga necessary actions para ma-restore yung kanilang lugar. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ito ang GMA Regional TV News. Nasunog ang isang cold storage facility sa Villasis dito sa Pangasinan. Kita ang lawak ng sunog sa drone video. Dahil sa laki ng apoy, kinailangan ding tumulong ng mga bumbero mula sa mga kalapit na bayan para apulain ang apoy. Umabot ng 9 na oras bago idineklarang fire out. Hindi pa tukoy ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy.
wala namang naitalang nasaktan sa sunog. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang pamunuan ng pasilidad. Magkasunod na sunog naman ang sumiklab sa Cagayan de Oro City. Ayon sa mga otoridad, 3 bahay ang tinupok ng apoy sa Barangay 22. Gawa raw yun sa light materials, kaya mabilis kumalat ang apoy. Kwento ng ilang saksi, nagmula ang apoy sa poste ng kuryente at tumawid ito sa mga kawad. Iniimbestigahan na yan ng Bureau of Fire Protection. Wala pang 2 oras, may sumiklab ding sunog sa Barangay Lapasan. Hindi bababa sa 5 bahay ang nasunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Actor na, producer at director pa. Yan ang bagong roles ni Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang bagong pelikula. Why are you calling me, Nirman? I need a lawyer I can trust. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Gaganap na lawyer si Alden sa new film niya na Out of Order na mapapanood sa Netflix sa October 2. Mai-involve si Alden sa isang murder case kung saan manganganib ang kanyang buhay. Lumahok na rin sa ilang film festival abroad ang movie. Isineri ni Alden sa Inyong Mare na napapanahon daw ang tema ng pelikula. Actually, this is my first project na I actually wore three hats. It's not easy, but fulfilling in so many ways. You always go back to your question, why are you doing this? Why did you start doing this? It's because I wanted to give back. Andun pa rin naman ako palagi. Always give back to the industry. Samantala, ongoing na po ang repacking ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation kasama ang AFP National Capital Region Command. Ang mga relief goods po na ito ay ipamamahagi sa mga pamilyang apektado ng pananalasa ng Bagyong Nando. Bukas, nakatakda na pong bumiyahe ang team ng GMA Kapuso Foundation patungong Cagayan at Benguet para sa Operation Bayanihan. Kapag bumuti na po ang lagay ng panahon, naghahanda rin po tayo ng posibleng airlift. Katuwang ang Office of Civil Defense at Philippine Air Force patungong Calayan Island at Batanes. Sa mga nais pong magbigay ng tulong, maaaring magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. O kaya'y magpadala po sa Cebuana Luwilier. Pwede po na online via GCash, Lazada, Shopee, Globe Rewards, at Metrobank Credit Card. Ang inyong donasyon po ay 100% tax deductible. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.